sobrang mahal na ng ginto. At dahil sa sobrang mahal na ng ginto ay maraming nagtatanong kung paano ba daw ang tamang pagproseso sa ating pagmimina. At ngayon ay tatalakayin natin ang bago nating istorya tungkol sa tradisyonal na pagmimina para malaman natin ang mga paraan kung ano ang dapat nating gawin para makakuha ng ginto. Tara at samahan niyo naman kami sa bago nating istorya. Mapagpalang araw ka istorya. Samahan niyo naman kami sa bago nating istorya tungkol sa pagmimina. Ang unang mga katanungan na sasagutin natin ay ang tanong nyo sa ano ba ang stock na mayroong ginto? O ano kaya ang lupa na may ginto? Malay nyo baka may mga lupa na kagaya dito sa amin na may mga ginto. Hindi nyo lang alam kasi hindi nyo alam kung paano ang pagproseso. Kaya ngayon ay tuturuan namin kayo. Unang-unang mga senyalis na may ginto ang lupa. Ang lupa ay may mga ganitong bato. Ang una naming ginawa para malaman namin na may ginto ay tinitingnan namin ang lupa na may mga batong bay. By the way, ang hinahanap namin na stock ay surface. At dito naman sa area na ito ay kahit saan ka pumunta o kumuha ng stock ay may mga ginto. Pero hindi kami kumukuha ng mga stock sa may mga puno baka kasi mamatay. At before namin nilalagay sa sako ang stock, ay sinasampulan muna namin. Dahil sa haba ng experience o mga kasanayan namin sa pagmiminang ito, sa pagsampul pa lang ay alam na namin kung marami ba o konti lang ang ginto na aming makukuha ngayong araw. Itong mga pamamaraan na ginagawa namin sa pagmimina ay tunay. Ba't iba man ang lupa o mga sistema sa pagmimina? Hayaan nyo akong i-share ko sa inyo kung paano at ano ba ang dapat gawin sa aming tradisyonal na pagmimina. At masayang masaya na kami na umabot ka sa part ng video na ito. Pwede bang malaman, idol, kung saang lugar umabot ang video namin? Para mas mamotivate kami na gumawa ng video kagaya nito. Sa pag-i-stock ay nagdidepende yan sa iyo kung magkano o ilang kilo ang ilalagay mo sa iyong sako. Mas mabigat, mas maraming ginto. Yan ang ating tema sa ating sistema. At pagkatapos natin mag-stock, ay proceed tayo sa pagpipisil o pagsisiparit ng buhangin at saka lupa. Sa pagsisiparit ng lupa at saka buhangin ay kailangan natin ng tubig. At planggana, nagdidepende na sa stock. Kung marami, mas malaking planggana para hindi masayang ang ating stock o kaya ginto o kaya markaha. At ganito lang ang mga dapat natin gawin sa tradisyonal na pagmimina. Mas madali pag may sipag at tiyaga. Kung gusto mo talagang kumita sa pagmimina, ay dapat mo talagang tandaan. Maliban sa sipag at tiyaga, ay kaya mo bang humawak sa putikan? At pagkatapos natin masiparit ang lupa sa buhangin, ay sisiparit natin ang buhangin at saka bato. Sa parang ito ay mas mapapadali natin ang ating pagproseso sa pagbibiring. At ang mga batong ito ay palatandaan na may ginto sa lupa.
At ang ginagawa ni Rom ay ang pagbibiring. At dito ay sinisiparit niya ang buhangin at saka markaha. Ang pangalawang katanungan na sasagutin natin kung ano ba ang markaha. Ang marga o tinatawag na black iron ay ginagamit na saan sa kutsilyo man o iba pang kagamitan. Ang black iron o black sand ay isang elemento sa lupa na kahit saan ay pwede mong makita. Ano ba ang kahalagahan ng black sand sa surface o tradisyonal na pagmimina? At ito ang mga pangatlong katanungan na ating sasagutin. Ang importansya ng black sand o kaya margaha na tinatawag dito sa amin. Kapag may margaha, may ginto sa surface o tradisyonal na pagmimina. Pero nagdidepende sa asay ng lupa. May mga lupa na maraming margaha pero kaunti lang ang ginto. Bakit? At ano ang dapat nating malaman? May mga lupa o area na maraming margaha pero kaunti lang ang ginto. Dahil may maraming uri ang ginto. May water gold, free gold o nuggets. At ang mga pamamaraan na sinishare namin o ang mga ideas na binibigay namin sa inyo ay tungkol sa aming kasanayan. Iba't ibang lugar, iba't ibang sistema at iba't ibang pamamaraan sa pagmimina. Pero iisa lang ang resulta o gusto nating makita ang ginto na dapat nating makuha. At ito na ang resulta o ginto na nakuha natin sa dalawa nating stock. At salamat sa panonood kay Istorya at lagi mong tatandaan kung ano man ang ating trabaho, mahirap man ito o delikado basta't wala tayong tinatapakan na tao ay pagmalagin natin ito.